Po tayo sa living area po ng bahay po ng owner. Halos lahat ng klase ng door handle nandito na. Ito kasi yung lupa, ayan. Medyo pa-cone siya. Ito yung pinapagawa nating cabinet. Totoong kahoy pero paint lang po yan. So ayun po yung advantage ng custom made. Ceiling po talaga yung nilagay natin dito. Hello mga ka-viewers, good morning po. Ngayon ay nasa daan po tayo ulit kasi meron po tayong installation dito sa San Simon, Pampanga. So ayun po, meron naman po ako mga nakaraan na in-install po na kortina sa Tanay and sa Cavite. Sasama ko na lang po sa vlog. Then i-update ko po kayo once na nandun naman po tayo sa San Simon, yung finished product namin, no? So ngayon po, habang nagbibiyahe kami, share ko muna po sa inyo yung mga in-install namin sa Tanay at Cavite. So, ito po yan. Hello mga ka-viewers, ngayon po ay February 19 at nag-uwi po tayo ng Tanay Rizal para po mag-install ng ating mga kortina. So ito pong lalagyan. Noon pa man po, nung 5,000 pa lang mga subscribers natin, nanonood na po siya. And ayun po, kinontak po nila tayo para po ayun, ipa-improve po yung mga curtains na mga bintana nila. So ngayon po, papakita ko sa inyo yung mga nilagay natin. And syempre, some parts po ng area ng house na pinarenovate po nila sa loob para may idea po kayo. So tara po, tuloy po tayo sa bahay po nila. Dito po sa loob ng house, actually bago pa lang po yung blinds nila. 1 year pa lang po, pero gaya pa na sinabi ko, nag-decide po yung owner na papalitan po ng ating kortina. Kasi ang gusto po ni client, mas homey daw ang feels. So ito po, may kasama tayong sewer upon installation. Then share ko na lang din po itong family area niya na meron napakagandang set po ng karaoke. Yung iba po dyan galing pa po ng US daw. At yung client ay mahilig pong kumanta. Ayun, kaya ayun, napakanta rin tayo dyan. And dito po dating vertical blinds na ngayon nilalagyan natin ng kortina. Thank you po sa food. Wow! Ayan o, sana all happy. Salamat po sa pagmamahal. And now mga ka-viewers, nandito na po tayo sa living area po ng bahay po ng owner. And ito na rin po yung naging finished product po natin. Sa totoo lang po, nag-usap lang po kami ni client through email po. And syempre, sabi ko po sa kanya kailangan po ng may magsusukat para po makuha po yung tamang presyo at tamang fit po ng kortina once na nag-install po tayo, which is ayan po. Then nag-send po ako sa kanilang catalog, yung kulay po ng mga ina-offer natin. And ang napili po ni client is yung bagay daw po sa sofa po nila. Kaya nung nilagay naman po, ayan po yung naging itsura, napakaganda po. And sabi nga po ni client, mas homey daw po ang feels ng bahay nila. And kung makikita nyo rin po yung yung mga interior design po ng house, hindi po nagkakalayo sa shade ng brown. And naglagay din po siya ng accent po na yellow, which is mas lalo pong umangat po yung ganda po ng house nila. Once naman po nagpa-install kayo sa amin mga ka-viewers, syempre complete set po tayo ha. Meron tayong linen. Ito po ay threads po ang ginagamit natin dyan. Ayan po, makapal po ang pagka-threads niyan para quality po. And ito naman po ay black out, light brown, and cream po yung combination po na yan. And free installation po tayo. Dito naman po tayo sa family area / entertainment area po ng owner. So ito po mga ka-viewers, syempre same din po ng kulay na nilagay natin sa living area yung nandito po. So dati po vertical blinds po yung nandito, ngayon po asphalt curtains na po. And tingnan niyo naman po itsura ng entertainment area nila, di ba? Mas classy na. And lastly, dito naman po sa second floor, meron po tayo dito nilagyan po na windows. And yung windows po nito is almost half lang. Pero yung nilagay po natin is floor to ceiling po yan. Kaya po may kalakihan po yung kortina mismo, no? So same color din po sa baba yan. And sa mga nagtatanong po regarding po sa maintenance, ganito lang po yung kadali. Pwede po namin sabihin sa inyo once nagpa-install po kayo kung paano po i-DIY ito. Kung gusto nyo po kayo lang po yung mag-maintenance, tuturo namin po sa inyo. Kasi ito po usually polyester po kasing blackout. 100% binabacuum lang po yan. Or pwede nyo rin naman pong i-detach yan, tuturo namin sa inyo kung paano. Or kami po ay nagpo-provide na po ng service na every year, kung gusto nyo po mag-book sa amin, ipaayos po ulit yung mga curtains, ipalaba,
ipalinis, ganyan po kami po ang mag-provide ng service po na yan para less hassle po sa inyo. Ngayon po sa mga gusto po magpalagay, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, para makapag-inquire po kayo at mapag-usapan po natin kung paano po natin papagandahin yung bahay ninyo. And gusto ko lang din po magpasalamat sa client kasi ayun po, ayan, kinontak po nila tayo para pagandahin po yung house nila. And nabusog po kami sa pagmamahal dito. Hello guys! Ngayon ay pupunta po tayo sa mga depot at mamimili po tayo ng door handle ng cabinet. Saka syempre itutur ko na rin po yun para makakuha po kayo na idea sa vlog natin. No? So una po, tingin muna tayo ng handle ng door cabinet na pinapagawa po natin sa kitchen. So see you later. Dito na tayo sa Global Construct City. Guys, dito tayo bibili sa Hey! Kasi nakapunta na po ako dito na minsan pero ang dami nilang ina-offer mga faucet, ganon. Ayan. Sige, titingnan ng door handle. Guys, pagka makapasyal tayo dito, ko kayo. I-tour ko kayo dito kasi ang dami talaga nilang klase ng door handle. Saan yung mga yun? Ito, di ba itong mga door handle? Door handle din? Sige. Mga gold, ayan, rose gold, black. Halos lahat ng klase ng door handle nandito na. Then meron pa sila mga ganito guys. So, yan. And dito talagang budget friendly. May mga tig 100 plus lang. Magaganda na. 68 pesos yung mga ganito lang. Mga buttons. Type. Ito social na 138. Unique pa yung design. Tapos mga gray na may gold. Pwede na yung mga presyohan nila guys. Ang dami. Ayan. Ito pa guys, mga unique yung design talaga. Ngayon, ayun, mag-ano lang muna. Pipili ako. Pero soon, magpaalam tayo kung pwede tayo mag-tour dito sa kanila. No? Sige. See you later po. Pili lang ako. Guys, ito yung napili natin. Ayan. Slim type lang siya na door handle. Black coated. Modern na rin yung datingan niya. So, 118 pesos itong maliit. Kumuha tayo niyan. Tapos yung isa naman, 178. So, isa lang kinuha ko na gano'n kasi nakadepende sa size ko na cabinet eh. Tapos, nagli-less pa sila dito ng mga 10 pesos. Pwede pang magbigay ng discount. As in, talaga madami guys. So, yung mga di natin nakikita sa iba, hindi dito lahat. Gold, ayan. Sulit yung pagdayo dito. Ang dami. Ito naman yung sa mga pull-out drawer nila. Mga 100 plus lang din halos yung mga presyuhan. And madami ding kulay. Yan, kung team gold kayo, team gray, team black, kompleto. Then ito nilalagay sa mga wardrobe cabinet guys. Ayan, kompleto po. And ang presyuhan nila mga 400 plus. Dalawang klase, dalawa na siya. Pwede na yung presyuhan. Yan, mga shower nila, marami din sila. Bathroom accessories, halos kompleto. Soon, balik tayo, mas mapukusan ko yan. Mga sink, ayan, mga wall panels, fluted panels, kompleto. Mga sink, black coated, lahat. And iba't ibang klase po ng faucet, andiyan na po din lahat. So mga ka-viewers soon, no? Ayan, babalik tayo. Okay. Then may mga ganito sila guys, yung mga modern na floor drain. Ayan, meron din sila. Andito naman po tayo sa Cavite, no? So next client po tayo. Ito na rin po yung naging finished product po natin sa kanilang living area. So ang napili pong kulay, ito po talaga ay bestseller natin. Almond tan. Kung napansin niyo rin po, di po tayo lumalayo sa interior po ng bahay. Yung nakikita niyo pong sliding door na yan po ay access papunta po sa kanilang lanay. Para po sa stairs, another long curtains po. And sa bedroom po ay almond tan pa rin po. So kung napansin niyo po, isang kulay lang po ang napili ni client para daw po uniform. And aside po dyan mga ka-viewers meron po tayong nilagay na blinds sa kanilang kitchen. Yung kitchen po kaya blinds kasi po madalas nagluluto doon para di po kumapit yung amoy. Guys, bali ngayon nagsukat po tayo ng
kurtina dito sa Pampanga. Bali ngayon, after po natin dito, gagawin naman po ako sa bahay at papasama po kay mother dahil may plano po akong tingnan na lupa. So, samahan niyo po kami. So, tara po. Hi, Jazz! So, guys, ito yung pinapagawa nating cabinet. Ayan. Tapos, ito yung nagawa na ng bayaw ko po. Si bayaw ko na lang po yung gumawa, no? Bali, marine plywood po yung pinagamit natin. Tapos, plano ko po matte finish po na light gray yung kulay niyan. Kaya, abangan niyo po. Tara! Tignan natin. Sige, yan. Ito kasi yung una, ayaw ni mother kasi pa cone. Ito kasi yung lupa, ayan. Medyo pa cone siya. Guys, okay dito maluwag eh. Pero parang, hindi siya parang may pagka-cone po sa dulo yung lupa. Pero, maluwag talaga siya dito guys. So, wala akong say. As in, 435 square meters. And meron na akong alagang saging. Pag kinuha ko siya, pero pagdating dito guys, patulis siya guys eh. Patulis. Ayun. Bilang tutulis doon. Hindi ko alam kung ano pwede kong gawin sa ganong kaliit na corner. Pero dito maluwag pa din. Guys, ito medyo pa-slant lang yung looban pero pa-diretso yung pinakalikod. Kaya lang mas mahal to guys eh. Pero baka ito na lang siguro guys yung kukunin ko. Kahit mahal ng onte. Ayan guys, so ito yung pinaka yan hanggang dulo. So ito guys, papatitle pa kasi siya lahat ganon. Pero yun na siguro guys, yun na yung plano natin. Pagbalik po ng bahay, naikabit na rin po ang ating kitchen cabinet at nilalagay na rin po yan ni Bayaw. So ito po, bukas pa matatapos yan, pero after ko pong i-check yung cabinet, gumawi naman po ako ng San Simon, Pampanga para i-check naman po yung ini-install namin cortina. Di ba po talagang paano po tayo magpapahinga? Talagang sobrang busy po kaya wala tayong na-upload at napaka-late na po. Anyway, ito po yung bahay na nilalagay natin ng cortina. Hello mga ka-viewers! Ngayon ay nandito po tayo sa bahay ng, di ko pa alam kung subscribers po natin siya or kung saan niya po tayo napanood, pero kasi ito po talaga nagpasukat sa amin, then right away po nagpa-install agad ng cortina. And alam niyo po mga ka-viewers, ang bilis lang po nila nagdesisyon, and lahat po ng project namin dito is asphalt curtains, as in wala pong blinds, kaya ayan po ang isi-share ko sa inyo. And upon checking, di po napakaganda po ng dream house nila. Tignan niyo naman po ang register sa camera, di ba? Ang ganda po ng color paint. Guys, ngayon bali i-share ko lang sa inyo mga pwede nating bigay po sa inyong idea, pero gusto ko po yung kanyang fences. Ito po ay tubular, na woodlock po ang paint. In, ano po, mukha siya totoong kahoy pero paint lang po yan. Ngayon tara, dito po tayo sa loob. Dito guys, meron siya nilagay dito na mga WPC po na panels. Then nakita ko lang itong sidings niya, may ganito pala, ang ganda oh. Kasi hindi lang flat, meron pang pwedeng dayain dito sa dulo, ayan. Gusto ko yung gantong finish niya ng WPC. Then yung kanyang ceiling dito guys, ang ganda kasi gumamit sila ng spandrel na ang kulay po is wood grain. Ayan po, kaya kung mapapansin niyo po, ito ay talagang gawa po yan sa metal but still sa true paint po nagmukhang wood look. Then dito sa roofing guys, kung napansin niyo po, yung ceiling dito, ito yung canopy ng mga bintana. Ayan. So, ang ginawa, windowed look din po yung paint para tumerno po dito sa kanyang ceiling. Ayan, hanggang doon. So, ito mga downlight po yan, yung makikita nyo mga ilaw na yan. Dito naman tayo sa kanilang garahe and main door na meron pong roof. Ang roof nila is ginamit po tempered glass. Okay naman po yung tempered glass, gaya nyan. So, ayun nga po, ma-maintenance lang siya. Pero same lang din naman po kung gagamit kayo ng polycarbonate roof. Kakain din po naman siya ng maintenance. So ito po yung possible na mangyari pag gumamit po kayo ng tempered glass po na roof. So ito kasi ang purpose po para may direct sunlight po na papasok, ganyan. And yung pinaka beam po niya, kung napapansin niyo po na wood look, still tubular po yan. Na nirepaint po ulit ng wood look. And now guys, dito tayo sa loob na. So meron na po tayong mga natapos. So alam ko po, bago tayo mag-start, alam ko hindi na ako mukhang fresh. Pero di naman po akong titingnan dito kundi po yung ating natapos po na project. So bigyan ko po kayo ng idea kung magpapalagay po kayo ng kortina. Kung di man po sa akin, sa iba,
lalo na po sa design po ng ceiling ninyo. Bali, gaya po na nakita ninyo sa ceiling po dito sa pinaka main door po ng house. Bali, maganda po yung ginamit na cove light kasi white color. Ako po dati kasi gamit namin ng blue, but I found out po na mas elegant pag plain color lang na white gaya niyan. And usually po yung mga nagpapagawa po ng bahay ngayon, lagi nilang tinatanong sa akin, Sir Billy, yung hole or yung tinatawag na cove ceiling, ilang inches po dapat ba? So ito po mga ka-viewers, kung titingnan niyo po yung pinaka-hole, ang pinaka-width po dapat niya is at least 6, pero mas safe po kayo sa 8 inches. Ito po kasi nasa 6 inches, okay naman po yung bagsak. And yung pinaka-depth naman po niya, lalim, pwede pong 5 inches, exceeding po hanggang 6 inches po para maitago po yung rail track. Ngayon po, papakita ko na lang po sa inyo yung mga natapos po natin. So, ito po, kaya ito yung napili nating kulay or napili po ni client na color kasi may pagka-brown po yung house niya. May mga wood touch po. Ayan. Tapos, yung tiles naman po niya, marble po yung ginamit. Then, dito naman po tayo sa may banda dito, high ceiling po yan mga ka-viewers. And upon checking po, napakaganda po ng kanilang center lights or yung chandelier po. Galing daw po yan ng Kuwait yung butterfly na yan. Ang ganda. Ang ganda po ng touch ng gold at bumagay po sa ating nilagay na mga kurtina kasi nga po, ayun po, elegant color po yung napili nila. Dito po mga ka-viewers, kung napapansin nyo, but kinat doon, dito po kasi lalagay yung TV and lalagyan po ito ng fluted panels yan soon. Magkakaroon pa po ito ng accent wall. Tapos po dito mga ka-viewers, meron siyang cove ceiling sa taas. Ayan, hindi na po natin naipasok yung kortina kasi yun nga po, hindi po na-achieve po nung gumawa yung pinaka-cove or yung pinaka-hole po ng ceiling kasi masyado po makipot. Pero again, kung gusto niyo po pumasok siya, nasa 6 to 8 inches po yung pinaka-safe. Dito naman po mga ka-viewers, ang gusto po kasi ng client is wall-to-wall. But nung inocular po namin siya, akala ko po din namin kakayanin na wall-to-wall kasi po, ang laki po ng beam po dito. Tingnan nyo po. Ayan. Kung mapapansin nyo po yung pinaka-poste ng wall, napakakapal po dito. Ngayon po ang ginawa po namin para ma-achieve po yung gusto ng client, na wall-to-wall, yung pinaka-track po ng linen ay naka-end po sa dulo po. Yung end po ng linen is nakapasok po doon sa pinaka-beam, dyan lang. Pero po itong blackout po na ito, in-extend po namin siya lagpas doon sa beam. Gaya po niyan, naka-extend po. Kaya po na-achieve namin yung gusto po ng client na wall-to-wall. So ayun po yung advantage ng custom-made kasi po pwede nating dayain at kung kaya namin pagandahin, hanggat maaari po, nagagawa po namin yan. Tapos ito naman po, may another window pa sila dito. So, ito po kasi, di naman po ganun kalakihan, pero ginawa po natin floor to ceiling kasi yun po talaga yung gusto ng client. Puro floor to ceiling and gaya po na sinabi ko sa intro, ito po yung bahay na first time natin na puro S-fold lang po ang pinalagay. Kaya ayan po. Again, ito po yung finished product sa kanilang dining area. Gusto ko lang din pong i-explain sa inyo na again, pag magpapalagay po kayo ng kortina, sa amin po kasi hindi po kami nagtitipid talaga. Ako po, honestly, napaka-transparent ko po. Kaya talagang pinafokusan ko po yung mga tela ko. Kasi hindi ko po kayo titipirin sa tela. Kasi kung mapapansin nyo po, napakakapal po ng mga panel and siksik po yung pagkaka-S-fold. Yun po yung gusto namin i-achieve, kaya po ang ganda ng pagkaka-flat. And yung mga materials po, kung meron pong tinatawag naman hinipis ang thickness na magmumukhang S-fold, sa amin po lahat ng ginagamit namin makapal. And talagang ganito po, darating po yung mga fabric na ginagamit namin, nakarolyo po talaga. And dito po mga ka-viewers, may naka-imprinta po dyan, nagaling po sila ng Korea. And blackout po talaga. So, di pa ako gumagamit ng galing po dito. Puro imported po halos yung mga yan. Kaya, yun po. So, ito kasi talagang kumain po ng tela. Marami po kami dalang ganito na nakarolyo. Pero ngayon po, ito na po sila. Mga ka-viewers, ayan. Gaya po na sinabi ko, high ceiling po talaga yung nilagay natin dito. Napakataas po niyan. Yan, pati po yung stairs. Napakahaba po ng mga kortinang nilagay natin.
And honestly, ito po ay kumain po ng maraming tela. Ayan. Pero alam niyo po mga ka-viewers, no? Ayun po ang unang tinanong sa amin ni client, Sir Billy, what if paano sa maintenance? Kasi ang haba na ito, kami po mismo, pwede po nilang kunin yung services namin. Kami po ang maglalaba, magpo-pull out, at ibabalik po namin sa dati po yan. Then dito sa second floor, meron dito guys na cortina din. Kahit maliit yung bintana dito, cortina pa din po. Pinilagyan ni client and still floor to ceiling po yan. Ito po yung access papunta sa kanilang balcony. Dito mga ka-viewers, bali naglagay po tayo ng one-way lang. Ayan, tapos dito split po. Both side may panel. The blackout. So ito po mga ka-viewers, okay yung mga cove ceiling nila. Ayan, maluwag. Kasya kaya na isagad natin at naipasok yung cortina. So again, ito po yung finished product ni bedroom number 2. Ayan. Tapos po ang ganda tayo sa ginamit dito. 20 by 100 yung sukat. Tapos po dito mga ka-viewers, kung napapansin nyo po, mas makapal yung pagkalinin nito compare dito. Kasi ito po mga ka-viewers, may beam. Ayan, ayan yung beam niya. Makapal po yung pagka-beam. Pero po yung sa blackout po, papantay naman po dito. Ayan. Ayan. Yung sa blackout po, papantay naman po dito. Hanggang dun po siya. Itong din po hanggang dito lang. Dinaya po natin. Dahil nga po dito sa beam. Yun lang po. Ito naman po si bedroom number 3 guys. Bali, same lang din naman ang design dun sa kabila sa bedroom number 2. Kaya lang po dito po, ang naging kakaiba po or iba, kaibahan nila, hindi po natin naisagad sa ceiling yung rail track. Ayan po. Kasi po, masikip po yung loob, hindi po even. So, kung napansin nyo po, okay naman po yung ceiling po ng client, pero hindi po uniform yung pagkakagawa. Kaya, yan po. So, kung hindi naman po kasya yung cove ceiling ninyo, ganito po ginagawa natin. Ayan. Bali, again, ito po yung finished product natin dito. Okay? Bedroom number 3. Guys, ito naman yung nilagay natin sa master's bedroom. Ayan. So, talaga importante na custom made natin to guys kasi upon installation, we found out na pa-slant po yung pinaka-ceiling, hindi siya even. Pero nagawan po namin ng paraan na pagpantayin po yung cortina kaya maganda pa rin po yung kinalabasan niya.